I am Angelillian or welcome to my channel. I cut and sew and outfit even gowns. Gagawa tayo ngayon ng Filipiniana sleeves na walang molder at walang pattern. Ang gagamitin nating materials ay yung crinoline na fine screen, tapos may nakadikit na siyang lace. Ito ay mga leftover lang sa mga lace na may nakadikit ng crinoline pampatigas. Bago siya i-cutting, dapat ituwid natin yung tela para sapagkat dire-diretso na tayo, tapos plain na yung surface. Yung tela dapat naka-align siya para hindi siya magtabingi pagka kinat na natin. Sukatin natin ang lapad ng tela kung ayon siya sa sukat ng gagawin nating sleeves. At saka yung haba, kung eksakto lang din siya dun sa gagawin na pattern sa sleeves. Tapos yung pinaka-straight, guhitan natin. Tapos allowance, din sukat tayo ng 10 inches at higit pa para sa allowance ng pleating from folded cloth 4 and 1/4 forward. Then markings tayo. Then pataas is 10 inches. Doon tayo magkuha ng form para sa sleeves. Tapos yung pinakadulo, i-curve natin siya para mag-form. Sa sleeve hole, 4 and 1/4 times 2 plus 1 inch allowance for sewing. Then, i-markings na natin siya. Tapos dun sa 4 and 1/4 by 10, dun tayo magdagdag ng 2 and a half para sa pleating allowance. Mayroon na tayong maraming video kung paano natin kinuha yung 2 and a half. Doon tayo magkuha ng pleating allowance. From middle sa length na 10, slide tayo ng 1/2 pababa para may form yung sleeves natin. Pagkatapos ng mga markings, sukatin na natin yung armhole plus 7 inches para sa pleating allowance. Tapos 1 inch para sa sewing allowance. Then i-final natin yung markings para makat na siya. Mas maganda kung mag-cut kung crinoline ganitong materials ang gagamitin. Mas maganda kung isa-isang sleeve ang i-cut natin kasi madulas kasi yung crinoline na fine screen. Tapos mag-slide, maiba yung sukat sa kabilang side. Pagkatapos siyang i-cut, i-silyo lang natin ng sides para hindi siya masyadong masakit yung dulo sa fine screen kapag nasagi sa balat. Kapag nasunog na kasi natin yung dulo ng mga fine screen, hindi na siya mag-move kasi magkadikit-dikit na yung bawat dulo. Tapos hindi na siya madaling ma-form na hugis karayom kasi magkadikit yung bawat dulo niya kapag sinunog natin ang bawat dulo. Tapos kapag nilagyan na siya ng piping, hindi na siya masyadong masakit kung masagi sa balat kasi hindi na siya makatusok. Pagkatapos isunog yung bawat sides, doon na magmamarkings tayo ng para sa pleats. Kasi pag may markings na, dire-diretso na lang yung pag-pleats. Yung markings na yan, pwedeng wala yan kung sanay ka na sa paggawa ng ganitong sleeves. Pero kung beginners, mas maganda kung may markings para dire-diretso na yung pag-pleats.
una nating ipin yung sa may sleeve hole, tapos sa gitna, unahin natin siya pag-pleats para balance yung bawat sides. Then, isunod natin yung two sides bago natin i-pleats yung iba pang naka-markings. Tansyahin lang yung lalim ng pleats. More on 1/2 inch ang lalim. Kasi kung sumobra siya sa lalim, makikita naman natin sa pagbuo na lahat, makikita natin sa form. Kung may makita tayong something na hindi balance, i-adjust na lang natin siya, ipin bago itahi. Kung tama yung pagka-pleats, balance siya bawat side, tapos flat siya kung matapos na siya i-pleats. Kasi kapag lagyan na natin na siya ng piping, mag-move siya, tapos ma-extend yung sukat sa armhole.